Thanks sa unity natin na nagkikita ng movies natin, nakaka-penetrate tayo sa streaming, alam mo na, spread shopping. Myself, body armor. Right. Somebody so proof. Nice. Okay, thank you. Thank you, Kuya Mark. Ngayon naman po, some reminders lang again to those of you who have just joined us this afternoon. Please, no personal and offensive questions, and questions only related to the film will be answered by our panel here. Okay, so we have a different lineup for package deal, starting with Joey Sarmiento, followed by Nikki Wang, Ambet Nabos, Eugene Asis, Jojo Panaligan, and finally Noni Nicasio. Ngayon po, let's hear from Joey Sarmiento from Remate. Hello, good afternoon sa cast, Direk. Hello, Mark. And Marian. Direk, first question ko for you po. Ano po ang hugot ng package deal? Saan po tumatakbo ang kwento nito? And bakit package deal ang title? Ayan, it's a very nice question. Package deal kasi package deal si Mark ito at saka si Marian na siyempre kailangan mag-subscribe, panoorin natin kung bakit sila naging package deal. So, meron silang mga ginawa rito na istingin nila yung isang widow, ganyan. Pero, for me, para malaman ninyo bakit package deal, panoorin ninyo. Kasi, meron mga ginawa si Mark dito na hindi pa na ginawa dun sa mga previous. Nakatalagang kaabang-abang. Kaya nga naka-bulletproof eh. Oo, may connection ba yun? Yes! Okay. So package deal, parang ang dating sa akin ng direct, team sila sa pang-i-scam ba? Parang gano'n? In a way, yes. Team sila rito. Team. Lagi silang team. Team silang pumasok. Team silang lumabas. Makikwento ko na eh. Naku. More or less, yun po ang ano niya. Yes. They're team dito. Team talaga sila. That's why they're packaged. Saan po nagmula yung storya niyan direct? May na-experience ka bang kayo din po nagsulat nito? Si L.A. Dara nagsulat dito. So, ang ganda ng Ang pagkakas... inspiration po nito saan? Inspiration nito is about yung mga struggles pa rin siyempre ng mga Pilipino kung paano sila mabubuhay. So, paano sila magsusurvive na in a way na parang oh my God, bakit nila ginawa yun? So, kakalabitin yung curiosity ng viewers natin na totoo ba to? Totoo bang may ganito bang makamundong ginagawa siya? Pwede bang mangyari ito? Parang gano'n eh. Gano'n siya. Yung inspiration is to kung paano silang makasurvive. Ginagawa nila kung paano sila mabuhay, pero in a very not nice way, of course. Siyempre, na yun yung dapat Sige, very interesting yan. No? Abangan natin. Next question ko kay Mark. Mark, we've watched you sa ibang mga Viva Max movie mo noon. And alam naman natin na medyo nag-all out ka rin noon. Tapos may mga comments sinasabi, bakit ngayon parang nag-all out si Mark? Pero pwede naman din. And how are you going to answer that? Kwento ko na yung approach ko on the matter. Di mo siya issue sa akin. Di ba tumaba kasi ako from nung strand ko in jail. Buti lang nawala ako strand na yan. Tapos, yun po, tumaba ako. During nung nagpapapayat ako, halos araw-araw nga po. Ngayon, siguro mga 500 days na everyday, nag-iinsayo ako kapag libre. Timing na gusto naman, nung binuksan yung Viva Max, sari-sari yung kwentong gusto mong i-alun. Pero bigla nag-click yung kila AJ Rabal, naging sexy, naging trend to sexy. Tama-tama, pwede ako. Bigla nagkaroon ng offer ng Scorpio Nights. Malakas yung project. Yun, doon ako parang nag-all out po in that regard. So in all honesty, Mark, parang wala kang inhibition talaga in showing off skin sa ngayon. Wag lang porn. Hindi lang porn. I mean, kung porn, syempre, hindi porn kasi hindi na acting yun eh. Yun. Pero parang parang mga Bruce Willis or Sharon Stone, sexy lang, to allude
the sensual of man, parang gano'n. So in showing off skin, okay sa'yo, yung behind, Oo, pag ready yung behind ko, pag ready yung katawan ko. yung behind na Oo. di ba? Sa Yes, isang yes. movie. Opo. Ibig sabihin, minsan kasi, siyempre, kunwari, may gasgas ka, yan, may peklat ako, dahil sa motor. Mga ganun, alam mo yun. Noong time yun, talagang ginanahan ng Scorpio Nights dahil timely, nagpapapeto ko, parang fit ako, tapos nagko-offer ng time na yun. Tapos tama-tama COVID, naging trend din yung kila AJ. So, siyempre, kung ano yung click, ano yung uso, siyempre, uso tayo, nakikiuso. Ang frontal, ready ka na rin. Hindi pwede. Pag frontal porn na yun. Pag girlfriend ko lang yun. May Okay. ginawa akong ganun, pili ko, nung COVID direct, meron akong girlfriend. Siyempre, gawin talaga nun. Sabi ko, picture mo kaya ako ng hubad. Parang ganun. Baka kung alam mo, pwede din gawing belt ng 5 pesos. Medyo mukha na hubad. So may karelasyon ka ngayon, Mark? Wala. Ah, Nag-bluff pa nga ako. That's nice. Wow, hindi nagbabago talaga. Toppings pa rin. Okay, thank you, Mark. Mark, isa na lang, ano yung sinasabi ni Direk na may ginawa ka dito na ngayon mo lang daw ginawa? Yung shrewd, I think yung shrewd kind of role kasi yung hindi siya dark talaga or giveaway na evil, hindi siya gano'n. Ito ano naman, shrewd siya. Mautak siya sa maling paraan. Yun. Ang ako bilang lalaki, naging gachi sa akin, nung nakwento sa akin na dalawang asawa sa bahay ng lalaki, pero pininiwala na si Macy's na anak niya yung isa. Buntis pa nga. Yung pala, girlfriend din niya. So, dalawa sila sa isang bahay. Okay, thank you, Mark, and nice to meet you again. Si Marian naman. Marian, how is it working with Mark Anthony, isang veterano actor, tapos may love scene pa yata kay ni Mark na Tori. So, how is it? Paano mo pinagandaan? Actually po, sa first casting po kasi is, akala ko po is si Sir Mac Francisco po. So, ayun, gumawa na po kami ng poster shoot. Tapos, nung yun, na-announce nga po nandun pala si Sir Mark po. Well, yun po, kinabahan po ako kasi he's a very well-known actor po. Pero nung nung nasa set na po kami, sobrang kalmado niya lang po kasi. Very chill po. Okay po siya katrabaho po. Very professional naman po. Gaano katindi yung love scene sa Sakta lang po. sakto lang? Pero how do you find Mark's body? Kasi ang payat na niya ngayon, ganda ng katawan niya. Very, Nakita mo yung buo? Hindi naman po. Manood na lang po kayo sa sa Viva Max po. Last na lang, how do you find Mark's body? Kasi di ba at his age, ang ganda pa rin ng katawan niya. Opo. Very amazing po at his age po. Sobrang fit po ni Sir Mark po ngayon. Yun. Okay, thank you. Direct, good luck sa movie. Good luck sa movie. Thank you. Oh, thank you. Maraming very amazing daw ang figure. Iba ka talaga, Kuya Mark. Okay. On code lang, please. With all modesty. Okay, ngayon naman po, pakinggan natin from Manila Standard, we have Nikki Wan. Hi, good afternoon. First of all, congratulations sa cast and first Direk. Direk, I was checking your filmography. Parang ito yata yung pinaka-daring project mo so far. Correct me if I'm wrong. So, how's the experience? Siyempre nakakakaba. Yung mga previous na ginawa ko kasi is Fantasia. Series ito eh. So it's a reality. Nung tinawag ako ni Boss Val, sabi sa akin, gusto mo bang gumawa ng ganito? Kasi ang ginagawa ko lately, variety and magazine. So, Curbs, willing kang gawin? Sabi ko, oo naman. I was born for this. Sabi naman. Tapos yung first shooting day namin, medyo, wow, nangyayari na to. Plus, meron pa akong Mark Fernandez. Kung sinabi sa akin nila, boss, uy, ayusin mo, may Mark Anthony dyan. So, pati ako, oh my God, iba na ito. So, maganda eh. Iba yung experience for me eh. Challenging and at the same time, nilagyan ito ng puso. Dahil hindi lang siya basta sexy eh. Meron siyang storya na
Sabi ko nga kahapon, nag-edit kami pati yung sa scoring, sabi ko, huwag natin gawing suspense kasi it's not more of suspense, it's more of a romantic movie na merong passion. Hindi lang basta nagtitirahan or sexy. Hindi siya ganun eh. For me, sabi ko, ginawa ni Mark, ni Marian at saka ni Angelica ito with all their heart. Na talagang yung term ba all out, hindi sa all out eh. Yung buong puso nilang ginawa ito with a small time constraint na with the EGL law now na kailangan mong planuhin lahat yung sequences na gagawin namin, na bubuuin namin. So, lahat sila in fairness, inaharal talaga nila kung paano nila ma-deliver yung script nila and everything. So, it was challenging for all of us, but at the same time, sobrang privilege and love kami na maraming salamat Viva for giving us this project. As a director, ba, is there something that you had to unlearn? Or is there something new that you learned during this project? Tulad ng sinabi ko kanina, lahat tayo umiibig, di ba? Lahat naman tayo umiibig. Ginagawa mo yung love sa taong mahal mo or interesado ka. Iba yung love sa lust. Yung dito kasi, hindi siya lust eh. Ang ginawa namin dito, love eh. Kung mapapanood mo si Marian dito, tsaka si Mark, may in love sila dun sa ginagawa nila. Hindi siya yung lustful eh. So, yun yung angulo na lahat naman tayo will learn eh. We'll learn how to love and we love what we do. So, yung sabi ko, ikaw Marian, kung paano mo gagawin sa boyfriend mo na mahal mo? Ganun yung bawat eksena mo. That goes with Mark also, kaya si Mark dito, talagang in love natin. Thank you, Direk. Now, a question para kay Marian and Mark Anthony. Kanya kasi nabanggit na sabi mo, sobrang okay siya katrabaho. Pero I wanted to know, paano nyo tinabaho yung chemistry nyo dito sa film? And paano nyo ginawang komportable yung isa't isa? Let's start with Marian. Thank you po sa question. Siguro kasi naging comfortable din ako sa kanya, sir, kasi nagkwentuhan na po kami sa set. Before kami nandun kami sa mismong set. Nagkwentuhan na po kami dun sa, sa standby area namin. Ayun, nakapagkwentuhan na, getting to know po kay Sir Mark. And then ganun din po sa akin. So, ayun po, parang naging comfortable naman po eventually. Sir Mark, how did you make Marian feel comfortable? Paano kami nagka-rapport? Una nakita ko si Marian, talagang sabi ko, pwede siyang maging kapatid or marami siyang pwede kamukha. So, nag-approach ako sa kanya, tapos sophisticated siya. So, sabi ko, kailangan galing ko yung trabaho ko. Basta approach ko with respect. Yung trabaho na talaga. Tapos, magaling siya dumayalog. Tapos, actually, nagpabili pa niya ako with matching script. Talking about love kanina, yung script na to, sobrang parang Joey Reyes yung appeal, parang gano'n. Nakaka-inlove siya in that regard. Dahil, isipin mo, pinagsama niya yung dalawang misis niya sa isang bahay, pinagpanggap pa niyang anak niya isa, at Buddhist pa. So, doon nagkaroon ng konseto. Eto pa, maya-maya, si Marian, mabait siya, pero lumabas na yung sungay niya sa kwento. So, in-attack niya yung trio na yun, nagkaroon ng Kwame trio. So, yung script itself, gaganahan. Huwag po kumpletuhin, paano sa Sinasabi ko lang, pati sa script, ginanahan na ako direct. Thank you, Mark. Pero I'd just like to comment sa question kayo ni Joey. Kasi for your age, di ba, yung mga contemporaries mo, hindi na kayo mag-Viva Max eh. Parang ikaw yan eh. So, congrats and good luck sa project. Thanks po. Alright, maraming salamat po. Good set of questions there from Nikki Wang. Now, pasok po natin si Ray Pumaloy from Abante Lili. Hi, Mark. Ayusin ko lang po ha. Correction tayo.
Sa totoo lang, Mark, natutuwa ako sa pag-reinvent mo ng iyong career. From being droppings, heartthrob, tapos nag-action, nag-action ka rin naman. And now, nagsisexy ka na. Nagpa-plaster ka ba? Oo naman, alam mo namang kailangan, ang alubre natin, moving painting, artist, storytelling. Pero one time, for giveaway, sobrang nagkagustuhan kami nung co-actress. Sabi ko, tutuloy na kaya natin to. Sabi ko kay Direk, sabi ko, tutuloy na yan, gawin natin. Kasi, syempre lalaki ka, may ganung subconscious. Di ba? So, buti lang, hindi, acting na talaga. Kita mo, kahit wala na nakatingin, sabi ko rin ni Direk, wag, acting yan lang to. Kahit nagustuhan na namin yung... So, nandun pa rin na acting lang. So, definitely, naka-plaster sa acting yan. Paano gawing totohanan? Meron ng I penetration. think ang point break, inaalig natin yung people na passion. Para when it comes to fight time, mas may idea sila na on fight time. In regard to making love or sensual. Okay. Ano reaction, tanong ni Jojo, anong reaction ng actress nung sinabi mong totohanin na natin to? Love scene to, ha? Opo. At don't give away siya rin, no? Hindi, ayaw masyadong maging super giveaway. Basta sabi ni Direk, wag baka magalit sila boss, mga ganun, mga executive natin babae, ganun, gagawin natin to. Sabi ko kasi, pwede na eh. Gusto namin sila eh. So, hindi lang matuloy. So gagawin yung Bigla totoo pa rin Direk. as in merong pene or something? Ano no? May penetration? Ande, sinabi ko na kay Direk, dahil gusto na namin yung isa't isa, yung mismo director, kahit kami tatlo na lang yung sa kwarto nun, sinabi pa rin na hindi, dahil actingan pa rin to. Okay. So, yun. So, hindi ka magpa-plaster for that matter? Yes, oo. Naka-plaster pa rin. Pero hindi ka magpa-plaster kung totohanin yun. Kung given the chance sa panahon na yun, game na ako. Ganito na ako sa mag-play na, magtatawid na ako sa Yung porn star. For that, alam mo yan, parang gimmick lang naman yan. Dahil gusto ko rin naman yung babae. So, Sino ba ito? Pwede ba natin pakalanan? yun yung hindi ko na pwede sabihin. Hindi na pwede sabihin. May jowa na. Ito maganda. Actually, acting ko lang yun. It's a 5-minute acting mo. Prank lang yun. Okay. Pero Mark, was there a time na kumagat ka sa package deal? Ibig sabihin dalawang babae? Hindi. Hindi yun yung... In real life ba? In real life ba? In real life, kung... Hindi, kung was there a time na kumagat ka sa package deal, dalawang babae, tapos ikaw? Ano ako, gusto ko lang expound, kahit ano pang naging kasalanan ako, sarado po akong Kristiyano, Katoliko. Talagang... Prank na naman to, Mark. Tuman ako po yung... Hindi, oo nga. Pero syempre, tao lang tayo. Kumbaga, bago kong sagutin yung oo o hindi, kasi goth yan eh. Dark, ano yan. So, in-expound ko lang na nananaig sa akin yung pagiging good guy or rather than just being, kung yung philosophy doon para magawa rock and roll. Alam mo yan. So, ano ba yung question? Nagawa ko na yun? Nagkaroon ba? Marami pa rin. Pero ang dami ko ng... Hindi, ito maganda sa gabi. Oo, yung threesome. Ang dami beses ko nang dininay yung threesome. Yun na lang. Talaga? Mark, gusto mong dinay? Diyos. Deny. Hindi kasi ganda rin. Pero Mark, lalaki ka, tapos mainit siyempre. Ang gaganda ng mga nakakasama. Ayan si Marian Saint, diba? Si Angelica Hart. Was there a time ba na medyo tinatablad ka pero nakokontrol mo ang sarili mo at paano mo kinokontrol ang sarili mo? Hindi. Halos hindi ako tinatablan. Pero kay Marian, tinablan ako sa babae. Prank na naman ba ito? Hindi. Marian, ikaw na magkwento. Ito yan, ikaw na. Hindi mo nga, binasid ba ako? As in, pure ano na kami. Pero usapan namin, nung binasid ako, sakaling sumigat siya ng todo-todo, ako yung magigilitingan niya. Parang gano'n. So, hindi to prank ha, naniligawan mo si... Hindi, hiningi ko yung number niya, sabi niya hindi pwede. So, receive ko na busted na ako. Acting lang. Pero galing na sa set kami. Ano ba totoo? Kasalanan, ang nakalimutan Hindi na binigay yung number niya. ang narinig ko sa'yo, ready na ako ulit magmahal.
Ano sinabi mo eh? Si Marian nga. Siguro, baka kaya hindi binigay. Alam niyo, hindi pa ako ready. Hindi Ito mo si ba? Marian. Makalok. Yes, ma'am. Ano, totoo ba na naligaw siya sa'yo? Or nakilasa niyo ba siya? Acting ba to? Ano? Nagtanong lang naman po siya. Nang Gado ba daw kaligawan? Pero sabi ko po no. Bakit naman? No lang po. Oh. Wapo ni Marco. Si Bandol pang gusto niya. Si Bandol. Pero, totoo, Mario, baka may jowa ka namang iba. Hindi naman po. As much as possible po, gusto ko lang din maging professional po. Kasi, syempre po, co-actor po siya. And, ayun po. Siguro po na dala lang po siguro si Sir Marks. Kasi, yun nga po. Kasi, mag-package deal nga po kami dun sa kwento po. In consolation, kahit binasit niya ako or hindi kami going that route na magiging, alam mo yun, magiging mingle kami. Tuwing nasa set namin, talagang nakakalimutan lahat yun. Ang naisip lang namin, eksena namin sa set, ganda ng eksena namin. Last question, Mark. Ilang leading ladies na bang hinihan mo ng phone number? Ilan ang nag-deny? Ilan ang tumanggi? Ilan naman ang pumayag? As in, yung ganong imagination, really, hindi ako yung playboy. Siguro pag naging action superstar na ako, sa blessing nyo, pag mangyari man yun, siguro doon lalabas yung yung mga ganong kwento. Pero sobrang ako, para akong malumana yung mainhin. Pero mahilig din ako sa babae, siyempre. Pero sa ibang paraan, or talagang gusto ko sagrado, ayoko nang ina-acting lang. So, minsan kasi, yun, alam mo yun, kung magkakaligon, kailangan di actingan, totoo, di ba? Wala tatawa si Baby, hindi niniwala. Ano mo na yung tanong, Mark? Ilan sa mga leading ladies mo ang pinormahan mo na at ilan yung... Halos wala. As in, so Si Marian sa, Singh na? sa co-actress, parang kay-sena nila si Christopher De Leon. Alam mo yun, hindi namin binibenta yung love team dito in that regard. Yung kwento lang, alam mo yun, acting lang, yung magandang acting, magandang project. Ganun yung... So, pagdating sa co-actress, wala akong masyadong naligawan or in goth na aswang in that regard. Walang ganun. Iba yung style ko. Hindi lang umabot sa... Katulad ng ibang mga kakilala, ang paborito nila mga stewardess. Diba? So, iba, paborito ng actresses. Ako, yung akin nag-play sa... Sabihin natin na... somewhere, sa ibang larangan. Pero ganun din. Ito, last na lang. Ano naging reaction mo nung tinanggihan ka ni Marian? Anong naging reaction mo? Nasted. Anong nabasted ka? Paano nagpakita mo? Wala naman. Sabi ko, sophisticated siya. Maganda naman yung manner ng pagkabasted niya. Ethically right. So, walang wrong feeling. Tapos, nag-pay off pa. O lahat yun nakalimutan. During nag-acting si Marian, parang gumaganda rin yung acting ko. Gumaganda yung buong project. Basta okay si Marian. Yung sa ganun, in that regard. Para bang yun, natabunan niya sa good working rapport na magaling na artista. Thank you! Okay. Thank you, Sir Ray. Parang nahilo ako dun. Kuya Mark. Okay, up next from mahaba-haba pang listahan natin. Pace yourself, Kuya Mark. You okay? Alright, very good. Gusto yung po ng tubig? You want water direct? Okay. Sige pa, maraming salamat. Next, from Marites University, we have Ambet Nabus. Hello? Follow-up na lang to, Sir Ray. Ang daming tanong. Charot. Hindi, kay Direk. Sa halos linggo-linggo natin, Direk, may napapanood sa Vivo Max. Ano yung pinaka-masasabi mo kay pumamalaki mo yung package? Since ito yung kauna-una na medyo daring na tinirek mo. Katulad pa rin ang sabi ko kanina, yung dito kasi, make sure na dapat yung word na love nandoon. So makikita, ang hirap i-arte nun eh. Kay Mark, panis yun, kayang-kaya na, para pagka meron siyang ka-eksena, in love talaga siya. Bigay na bigay. Oo, bigay na bigay. Hindi lang, kasi syempre lahat naman tayo nakasubscribe, di ba? Nakita na natin ang kung ano-anong angle.
ang sabi ko sa kanila, tulungan niyo ako kasi ito yung umpisa ko. Baka maaaring pagtulungan natin, paggandahin. Gawin, yung storya kasi with love. Minahal niya, ito na, minahal niya dalawa sabay, di ba? Hindi niya niloloko ang isa. Parehas, mahal niya. So, gawin natin yung eksena na mahal mo yung ka-eksena mo. Yung isa, ganun din. Pantay, di ba? Kung bibilihan mo ang bagyo mo isa, bigyan mo rin ng bagyo mo isa. Ganun siya. Pantay. Wala kang niloloko, hindi ka guilty kasi parehas mong mahal. Bukod doon, paano mo may motivate yung mga actor mo tungkol sa, yun na, para kailangan may pakita yung love more than last good side. Naku, kay Mark, gagawin mo pa ba yun kay Mark Fernandez? Ano na to, haligi na. Masabi ko lang, pre, ganito ha. Hindi mo siya babasahan ng script eh. Ang sasabihin mo lang sa kanya, ito yung scenario dito. In love ka. Panatan mo, in love ka. Ganito. No, wala. Nangyayari sa kanya natural eh. Minsan, si Marian, ganun din. Marian, ikaw, ganun din ang gawin mo. Noong una, direct ang hirap nung ang dami nung sasabihin ko, hindi ko ma-memorize yung script. Sabi ko, huwag mong memorize kasi hindi lalabas yung natural para sa akin. Kasi ad-lib lang. Magagalit yung mga ninuno ko kasi coming from mga Salvador, naririnig ko na sa mga lolo ko noon eh. Hindi mo kailangan memorize it, kailangan alam mo yung presence of mind ng bawat sequence. Hindi ka maliligaw kung alam mo kung ano yung ginagawa mo. So, inulit ko lang din sa kanila. Sabi ko, Marian, huwag ka mag-alala. Ito yung mangyayari. So, dito, ito yung gagawin mo, ito yung nararamdaman mo, ito yung ipakita mo. Sabi niya, sige po. Ayun, one take. One take sila. Gusto mo kami, may sasabihin ko nila. Wala na, yun lang. Thank you sa inyong dalawa, pati si Angelica. Gusto ko yung reaction ni Mark at saka ni Marian. Hindi ba, feeling nyo ba masyadong maluwag si Direk or hindi kayo nakaramdam na na-violate kayo sa mga eksena pinagawa niya? Ako, ang tingin ko kay Direk Campbell, parang Eric Morris, hindi siya astronomical, mas siya, interpretation. Kung ano yung interpretation mo, i-execute mo, tapos siya nang bahalang mag-good or no. Hindi siya yung astronomical katulad ni Joey Reyes, pagpaligin natin, or Rory Quintos na talagang kung ano yung acting niya, yun mismo ang gagawin mo. Ito, interpretation mo, tapos siya nang bahalang mag-mesmerize on that. Yung pag sinabi niya magpakita ka ng skill, magbubad ka o what, gagawin mo na lang. Alam ko namang ano po yan, sakali po, huwag lang porn. Pero pag parang inahalul mo na siya maging sensual, kung hiningi yun, maganda yung script, alam mo, kailangan, siyempre, yes, susugot mo doon. Automatic, given yan. Ano po? Marian. I really appreciate Direk po kasi ano po, parang lumabas po talaga yung ano po, yung acting po. Kasi yun nga po, yung sa script po, medyo nag-struggle po talaga ako kasi mahaba po talaga yung dialogan. Pero si Direk po parang minomotivate niya kami na hindi, kung ano yung nafe-feel niyo dyan, kung basta kuha lang kayo ng idea tapos adlib-adlib na lang. Tapos very kalmado kasi si Direk, so parang ako din, parang syempre sobrang bait ni Direk, nahiya na ako magkamali. So ako din nagmo-motivate din sa sarili ko, mas ini-encourage ko lalo yung sarili ko na mas ibigay ko yung yung acting ko dun sa yun po. In terms of physical preparation, Marian, kasi may mga iba kaming nakakausap ng mga lumalabas sa Viva Max, ng mga babae na talagang kunwari may mga girl-to-girl, mga ganyan ilang beses doon silang nagmamouthwash, nagtutoothbrush, ganyan. Ikaw, paano mo pinag-ahanda yung mga ganong eksena sa iyong libuman? Pag kasali na po ako sa sequence, nag-wash po talaga ako. Minsan po, naliligo, ganun. Doon mismo sa set? Opo. Kasi lalo na pag may CR, yung nag-toothbrush, tapos, lalo na pag sa love scene po, yun, talaga, nag-half bath po ako, tapos perfume. Kasi yung ibang mga artista, sinasabi nila pag hindi nila feel yung eksena nila, kumakain sila ng mangga with pag-ukong. Ay, talaga? May mga ganun daw silang experience. So far, wala naman po. Ikaw, Mark, may ganun ka bang naranasan before na pumasok ka sa Viva Max?
or lahat na nakaka-eksena mo eh, Yung ano po? game. Yung nga, na pag nag-prepare sila, pag hindi nila feel yung ka-eksena nila, may ginagawa silang iba sa pagkain ng kung ano man para ma-turn off siguro yung ka-eksena. Wala naman po ako, Mehmet. Luckily, wala naman. Pero may alam akong like yung sa Gridlock, Tupac Shakur, Janet Jackson. Bago sila gumawa ng pelikula, kailangan magpa-AIDS test muna si Tupac Shakur. So buti lang wala namang ganun. Alam mo yan? Kumusta ko lang, Mark, kasi ang laki nga ng pinayat mo. Ano ba talaga ang inaano mo ngayon sa... Ito po talaga yung weight ko. Ito po talaga yung weight ko. Ideal yan ngayon. Nasanay lang po kayo yung weight ko nung medyo probinsyano yung baba ko dahil kakalabas ko na po sa tulungan nun. Pero yung weight ko po talaga, ito po talaga. Hindi ako mabubuhay hindi ko weight kasi pati looks, pag hindi proper weight, wala na akong dating. So kailangan talaga laging ganito lang. Extra question na rin kasi sa mga kabatch mo, katulad kanina tinatanong, puro mga father roles na yung ginagampanan. Ngayon ikaw humahataw ka sa pagpapasexy Viva Max. Si Mark, yung anak mo, si Gray, isa na yun sa mga wow, outstanding talaga na performer, young actor natin na sa mga teleserye. Si Gray ba, iaalaw mo mag-subscribe sa Viva Max or what? Oo naman, kasi, kahit porn pero okay lang. As a Catholic, kung another voice to, sa akin okay lang eh. At least alam mo yung source, alam mo yung paparoonan, di ba? Ito nga, ina-allude namin to in that regard para when it comes to fight night, say kayo, dalawa na lang. Mas, kung nakakadalawa ka o isa, pagpalagin natin makakalima ka sa isang gabi. In that manner, di ba? Mga ganun, di ba? Based from mas experience heightened ba yan, lang. kinukwento mo? Another channel lang siya, kumbaga. Another route to, di ba, iba pa nga, para libugan. Umiinom pa, di ba? So, another route siya, another Viagra entity, kumbaga. Yun. Bonus question, ano kayo nung masasabi mo sa magandang career ng anak ko? Kumusta kayong dalawa ngayon? Ako, nagpapasalamat ako sa mami niya na talagang mahal-mahal siya, talagang binabantayan siya, yung mga kaibigan ng mami niya. Nagpapasalamat din ako sa ABS-CBN, napansin si Gray, bibigyan sila ng break. Yun po, sana lalo pang, lalo pa siya sumikat. Sana maging superstar siya. Yun po. At sana magkasama rin kayo. Oo naman. Iaalaw mo ba na Viva Max siya kung sakali? Kahit ano, basta galing sa Viva, okay sa akin. Dahil ako, para sa akin, by far, marami pa rin points sa Viva sa sine contribution. Yun. So, okay din to. Tapos, di ba, si AJ nga, ang ganda din, di ba? Ano na. So, bali mo, di ba? Pwede sila ni Gray or kung anong pwede namin gawin. Thank you, and good luck, Direct Marian. Thank you. Okay, maraming salamat. Interesting discussion going on right now. Let's keep it going. May change lang po tayo sa lineup konti. So next up, we have Jojo Gabinete, followed by Eugene Assis, Jojo Pananigan, Noni Nicasio, and finally Naz Tabares. So ngayon, let's have from Pep, Jojo Gabinete. Hey, sir. Tanong ko lang, related ba kayo sa Salvador Plan? Kasi kamukha kami Kuya Ramon. Mula pa po nung pinanganak ko. So, related po. Opo. Yung sinasabi niyong Kuya Ramon is, baka magalit pag sinabi ko yung totoo, Lolo Ramon ko siya. Kaya kamukha, ang hirap na sa pinagmamasdan kamukha mo. So, ito first movie mo as director. Yes po. Thank you, Viva, for giving me this project. Kasi po, puro mga for TVs ang ginagawa ko noon. Until one phone call, sabi ni Boss Val sa akin, gusto mo bang gumawa ng ganito? Oo naman. Bakit hindi? Go ako dyan. Direct, pwede yung pakikwento kung paano nagsimula yung career mo bilang director. At lolo mo rin pala si Kuya Upe. Yes, pero magagalit, pag tinawag lolo, tito lang, tito. So, paano ba? Nag-start, commercials eh. Nag-start ako with commercials. So, gumagawa ako ng mga storyboards way back then. Until, kasi hindi ko gusto yung hindi ko gusto itong industriya na to sa totoo lang. Kasi,
yung sa bahay namin noon, napupuyat ka, gabi na, maraming tao. So sabi ko, parang lumipat ako ng ibang career. Pero, hihilahin at hihilahin ka pala kung saan ka pupunta. Kumbaga, lalabas at lalabas sa'yo na yung interest. So from storyboard, from ahensya, sabi nila sa akin, gumawa ka ng isang commercial. So I started doing a commercial until parang hindi ito yung gusto ko. Parang gusto ko yung may storya, may entertainment. So, nagkita kami ni Val. Sabi ni Val sa akin parang, oh, gusto mong gumawa ng something for TV. Sabi niya ng gano'n. Si Val ay parang, kita mo na. Yes, yes. Pero cousin lang kasi magagalit din pag tinawag siyang tita, di ba? Wala yun, baka sabihin mo, last project mo na yan. So, sabi niya sa akin, Kaz, gusto mo gumawa ng something for TV. Abay, bakit hindi? Sabi niya ng gano'n. Sabi niya, eto, bibigyan kita 8 camera. Paano ko yung operate yung 8 camera? Huwag ka mag-alala. Aalalayan kita, sabi nila ng gano'n. So, yun yung alalay na ginawa sa akin ng Viva. And their family. So, from cameras to technical directors to the production staff na binigay sa akin, nakasupport silang lahat. Doon nag-start yung Pantasya. I started that, yung series na yun. So, nagsunod-sunod naman siya. And the rest was history hanggang sa sinabi nila, oh, merong opening dito sa ganitong channel, tirahin mo na. Doon nag-start yun. Napunta ako sa Variety hanggang sa I Directed Eat Bulaga. Tapos ito na, sabi sa akin, oh, wala nang COVID. Gusto mo, balik tayo, di na tayo ng ganito. Anong meron? Viva Max. So go, why not? Ang direct talagang nangibabaw yung nagiging dugo ng director like sila Kuya Leroy, Ricky Rivero, mga director. Yes, of course, Kuya Ricky, nakakamiss na. Eh nga sabi nila, parang baka magsibamon yung mga ninuno mo kung hindi mo ayusin. Hanggang sasabi sa akin, lagyan kita ng Mark Fernandez para lalo kang ma-pressure. Direct, if I may ask, sino ang magulang mo? Ali, mga pamangkay nila Kuya Pipe. Okay, yung dad ko po isa bankero, banker po siya. Tapos yung father ng dad ko is si Ting Salvador. Yung palpas sarado na yung bubog, lagi yun ni Tito Ipex. Sa Kawan. Yes, yung palpas. Asan siya? He's dead already. Nag-enjoy ka naman sa... Yes, oo. It's a dream come true eh. Sabi ko nga sa kanila, parang maraming salamat dahil kasi dream ko rin makatrabaho yung mga kamag-anak ko dahil kasi nakikita ko nung maliit pa ako sinasabi na parang oh, meron tayong showbiz with the Salvadors, meron tayong ganito yung ginagawa natin nung araw. Nanonood lang ako. Hanggang sa pati si Tito Raman, sabi niya, oh, gusto mo bang ganito, ganyan, gusto mo mag-artista? Eh, hindi naman ako binalat. Pero, kung nabigyan ng chance, okay sa yung Nung time na nagpo-produce ko si Tito Ramon, kasama ko lagi sa line-up niya. Big roles. Pero sabi ko, parang, hindi, mas masaya yung nandito tayo sa likod ng camera. Hanggang sa sinabi sa akin ni Tita Mina, diba sabi ni Tita Mina, mag-aral ka, tapusin mo, at saka ka mag-decide kung ano yung gusto mong maging. Ilang taon mo na ba kayo? Ngayon, I'm 45, pero that was a long time ago. Tsura mo. Well, salamat. Mukha kang bata. Okay, thank you. Mark, kanina nasabi mo yung role mo sa package deal, mautak ka. Mautak pero ginamit sa maling paraan. Opo. Sa tunay na buhay ba na subukan mo lang gawin yun? Naging mautak ka sa maling paraan? Hindi, pero hindi. Never ako nag-try to manipulate or shoot anyone. Pero yung mama ko na nakahawak ko one time, nanakaw ko yung cellphone niya. For kicks lang. Sabay nahuli din niya ako agad. Pero po cellphone mo, ganun. Ba't mo naman naisip mong kunin? Bago pa nun yung dibukas na Nokia. Tapos wala, naisip ko lang. Kasi meron siya sinabing pangako na hindi natupad sa akin noong time na yun. Pero nung nawala na sa usap namin yun, naisip ko maging kolokoy. Kinuha ko yung cellphone na, bago pa lang nauso yung Nokia na bago yung sa Matrix. Binulsa ko. Sabay, natawagan yung cellphone ko, tapos pinapabalik. Nabalik ko din same night.
Mark, almost 2 decades ka ng artista, di ba? Opo, opo. So, ano yung may consider mo na contribution mo at achievement mo sa industry? Tingin ko sa Philippine industry, yung papa ko pa rin, one big shadow ako ng father ko, proud son, para ipapatuloy yung bandera namin. And two, siguro nakadagdag ako through metrosexual, yung gopings, yung yung pagiging fit, yung sports, yung mga harap kahit contributed sa sining ng pelikulang Pilipino. This one, ito puzzle, I think is a material that can contribute also. Kasi basta may dating, palibasa lalaki, and then hindi palibasa masyado. Para sa akin bilang